ito naman muna, minsan sa reunion, pamilya man yan o classmates at kaibigan, hindi maiiwasan ng mga negatibong komento na matatanggap mo mula sa ibang tao. Nakaka-hurt, di ba? Lalo na kung malapit kayo sa isa't isa o kung hindi naman kaya ay mas nakakatanda ang nagsabi nito. Paano nga ba makasurvive sa ganitong sitwasyon ng hindi nasasakripisyo ang inyong mental health at relasyon? Alamin natin yan sa ating millennial psychologist dito lang sa All About You. Magandang araw. Ako nga pala si Rian Portuguese, your millennial psychologist, at welcome sa All About You, kung saan ito ang safe space nyo at pag-uusapan natin ang tungkol sa'yo. Sabi ni Jenny, papalapit na, no? O papalapit ang malaking reunion namin ngayong bagong taon. Kinakabahan na naman ako sa mga tiyahin ko na maraming sasabihin sa akin. Kapag hindi ko na naman sila kinausap, sasabihin nila may attitude. Kapag makikisama naman ako naman yung maapektuhan. Any tips to survive? Hindi natin sila totally makokontrol, yung mga tiyahin ninyo, kamag-anak ninyo na talagang nanguusisa, di ba, kung ano bang ginagawa mo sa buhay. Pero meron tayong paraan para i-handle yung gantong sitwasyon. Una dito, syempre, yung tinatawag natin na pagsiset ng mismong boundaries natin. Kasama sa pagsiset ng boundaries natin yung tinatawag na energy management. Yun yung makatotohanan doon, no? Hindi naman totally yung lalayo ka parang all together sa mga tao na to, no? Pwede yung nandito yung nandyan sila, 'di ba? Pili ka lang ng pinaka-safe na distance mo sa mga tao na to, 'di ba? Pwede ka namang mag-greet o kaya kung di naman ikaw yung type of person na nagi-greet, 'di ba? Kasi hindi mo rin kayang mag-greet dahil nga medyo masama loob mo sa mga ganitong klaseng kamag-anak, 'di ba? Pwede ka naman ngumiti or tumango, 'di ba? Konting small talk kung ayaw mong pahabain yung mismong usapin. At least, 'di ba, yung mag-nod ka lang kung sakali, 'di ba? And then, nandun na yung pwede ka mag-move sa ibang circle ng kamag-anak mo na doon ka komportable. Pangalawa, yun yung gagawin natin. Pre-plan your neutral responses. Talagang yung response na to na pwedeng hindi na mag-lead pa sa napakadaming tanong. Alam mo yun yung tipong kapag tinanong ka, sumagot ka, mararamdaman ng taong kausap mo na, okay, parang ayaw niyang sumagot. Pwedeng i-plano mo na yung mga neutral response mo na pwedeng doon na siya magtatapos. Ganyan. Pwedeng ganyan. Halimbawa, kasi kunwari nagtanong sa'yo, pwedeng simple mga sagot mo, ganun po ba? Ganun. Okay, sana maging okay. Mga ganyan. O kaya, working on it po. Yun. Magkaroon tayo ng safe person sa event, di ba? Or sa gathering. Pwedeng pinsan mo, pwedeng tiyahin mo na mas understanding, or tito mo. Depende. Hanap ka na kung sino yung feeling mo komportable ka during the event. Para naman, meron kang makakausap kung sakali na hindi ka na talaga ganun ka-komportable. So, yung safe person mo na yun, pwede rin natin isama dito yung sibling mo, di ba? Nanay mo, pwede rin tatay. Di ba? Kapag feeling mo na-off ka na, o kaya naman feeling mo napapagod ka na. So, kahit pa paano makakatulong tong safe person na to para hindi ka talaga totally ma-overwhelm. So, this holiday season, importante maging sensitive and mas maging affirmative tayo sa ating mga kamag-anak. Kasi dapat, di ba, mas masaya at welcoming at saka safe space ito para sa ating lahat. Yun yung reminder natin. So, hopefully nakatulong sa ito, Jenny, no? At maging handa ka na sa darating na bagong taon. Kung kayo ay may similar na concern tulad ni Jenny, pwede kayo magtanong sa ating email, no? I-send ninyo yung tanong na yun sa email na makikita ninyo sa ating screen. Muli po, this is Rian Portuguese, your millennial psychologist. Ingat!